welcome back to my channel. This is your Lady Boss Builder, Jessica, returning for another video. So, ipapakita ko lang kung anong gagawin ko ngayong araw. So, guess who's with me? Hindi sila masyadong lumalabas sa vlog ko, pero this time dahil umuwi sila ng Pinas, kasama ko sila today. Ang pinakamagandang aking mother. Hello! Hi! Ako yung mami ni Jessica. Hi! Lovely to see you all, mga kababayan ko. Ha? Magandang umaga sa inyong lahat. Ang galing. Yeah, so ngayon pupuntahan namin yung warehouse ng aking anak, and then we will put all the energy we need para mapaganda yung lugar na yun, para makita nyo at para nang sa ganon makipagpakinabangan ng mga kababayan natin. Okay? So hang on there, mga kababayan ko. Love to see you all. Galing ni Ma, parang kakandidato. Okay. And my beautiful sister. Oh. Hi. Hi. Say hi to my vlog. Hi vlog. How are you? Okay. So I'll see you guys later. Hi, welcome back. This is Lady Boss Builder's sister taking over. Anyways, this is Lady Boss Mother. We're gonna do a vlog because si ate, Yes. nagda-drive po siya. Dahil nagda-drive ako, nagtitake over muna ang Lady Boss sister and mother. Where's the mother? Mother! Oh! Hello, I'm here. Ang ganda po ng panahon ngayon. Yes. Please excuse yung aking Tagalog kasi bulol po ako. Anyways, Mother! Yes, ano mo yun? Ano na yan? Okay, since we're doing a road trip sa Bulacan, Yeah. Yeah. I guess we would say like, gaano katagal tayo dito sa Pinas? Di ba ano lang tayo dito? 5 days, and then tomorrow magpa-fly back na tayo, no? Very quick trip. So, ngayon, we will spend the whole day here na mag-look around tayo, and then ngayon nga punta tayo ng Bulacan, and then see what's in there. Yes. Mamamasyal, kakainin yung mga favorite nating pagkain dito, yung pinilitong bangos, mga tuyo, mga ganyan. Yes. Yeah. Absolutely. And Yes. then, So dahil magko-concentrate muna ako sa sa pagda-drive, kayo lang muna diyan magsalita. okay. So, Mom, bakit tayo pupunta ng Bulacan? Oh, that's a good question. Kaya tayo pumunta doon para i-support si ate dito sa business na malaki na darating. Okay, titingnan natin yung lugar kung paano niya i-build yung kanyang bagong place. So ngayon, papunta na tayo doon in let's say an hour. But bago yon, I just want to remember kung paano nag-umpisa si ate mo dito sa business na to. Okay, it's so dramatic and it's so amazing kapag naaalala ko. I have this one curtain na I really love. Okay, pero naghihimulmol. So naisip ko, gustong-gusto ko man ito, pero kailangan kong pakawalan. So, ang ginawa ko, binigay ko kay ate. Sabi ko, kung may magagawa niya ng paraan, Yeah. ang kulay nito ay parang siyang flesh na color, which is my favorite color as well. Ngayon, ibinigay ko kay ate. Ngayon, akala ko ilalagay niya sa kwarto niya para sa kortina niya. Yeah. Pero I was so amazed kung anong nagawa niya dun sa kortina na yun. What did she do? Alam mo ba, sabi niya, Ma, mayroon akong project. Tapos tingnan ko nga, taran! Tapos ayun na, Diyos ko, yung first na divider na ginawa niya. Yeah? Tapos sabi ko, anak, paano mo nagawa ito? Anong ginamit mo dito? Yung kortina na binigay mo sa akin. Ha? Yung kortina na matagal na hindi ko ginagamit. Oo, Ma. What? Sabi ko na-create mo itong ganito? Sabi ko sa kanya. Opo, Ma. Alam mo, para akong naiiyak. Naiiyak ako dahil nga she made a creation on her own. Yeah. Ginamit niya yung creativity niya, which is si ate mo, bata pa, very creative na siya. Gumagawa siya ng mga bagay na nagugulat na lang ako. At di ba si ate mo, natapos siya ng accounting. Yeah. Okay? Pero, si ate mo, kahit na yun ang natapos niya, ito yung pinili niya na gagawin niya. It is her purpose. Alam mo kung bakit? Kasi si ate mo gusto niyang makatulong Yeah. sa mga tao, bigyan niya ng mga trabaho. Yeah. Naalala ko yung mga sinasabi niya sa akin kapag nag-uusap kami, yun daw ang gusto niyang gawin. Tapos, nung sabi ko, so anak, anong gagawin mo? Ilalagay muna natin dito, Mama, sa divider. O sige, sabi kong gano'n sa kanya. Alam mo, pagkatapos nun,
Tapos may time na wala siyang pera. Alam mo, ginawa niya, pinost niya sa Facebook ba Yeah. yun? Facebook ba yun ate? Saan yun? Na Facebook? Oh yeah, Facebook. So, pinost niya sa Facebook para magkaroon siya ng pera. Alam mo, may bumili. Yeah. May bumili. Yun ang pinaka-first na naisip niya. Yun ang gagawin niya. Dahil, nung pagkabili ng may bumili na gano'n, may mga message na siya. Saan mo binili yan? Ganito. Ayun na, doon na nag-umpisa yung business ng kapatid mo. At doon niya naisip kung ano ang gusto niyang gawin. Yeah. Okay, so magpapahinga muna ako. Wait, I was gonna ask Che. I was gonna ask. Very random. So, natatawa ako sa aking mom dahil senior na po siya. So, napagod siya magsalita kaya sinabi niya magpapahinga muna sa out of nowhere. Okay, mom, magpahinga ka muna. She needs to take a break. Yeah. Nakakatawa naman si mama. So, guys, i-update namin ulit kayo later. Pag nandun na kami sa Bulacan, ha? See you, bye-bye. Bye. 누워도 줄지 않는 온 세상을 가득 채우고 남는 And welcome back. And welcome back. Naku, nakapagpahinga na ako. Ngayon okay na naman ako. Alam niyo naman yung mga senior na katulad ko, no? Mga salita, naglalakad ng mamaya mapapagod na. So, I am here again. Okay. Naalala ko pa noon si Jess, nung nandun siya sa Baguio City, yung marami siyang orders. Tinutulungan ko siya noon ng pintura. Okay? Tapos, of course, I need to be careful kung kasi the way she wanted it not really that perfect, pero yung quality. Because she always believed, sa quality ng product. Kasi nowadays, marami tayong mga binibili dyan ng mga kababayan, no? Na bibilhin mo ang mahal, pero yung quality, hindi naman maganda. So, yung aking anak, gusto niya, yung mga customer niya talagang masyahan sa kanyang mga product. So, tinutulungan ko siya, but, sabi, kailangan mong anuhin ha, ayoko ng ganito. Imagine mo yung anak ko, Diyos ko, sinasabihan ako ng ganon. Ay, my God. Sabi ko nga, sige, anak, huwag ka mag-aalala. Kilala mo naman ako, no? Pagdating sa mga pagkakarpintero, mahilig din naman ako. Ha? Saka, kilala mo naman ako ever since. Ako nga, dati, alam nyo, farmer ako kaya. Oo, kaya mahilig ako magkukumpuni, marunong ako magtanim, marami akong alam. So, go back to my daughter. Alam nyo, continuous na, ang dami niyang order sa Baguio, tapos sinutulong ko siyang mag-deliver. My goodness, hindi madali kaya yung mga ganyan na mga business, sa totoo lang. Pero dahil nga, I want to support my daughter, okay? Ganun naman gusto ng mga magulang. Kung ng mga anak, sinusuportahan nila. O di ba mga parents na katulad ko, totoo naman yun, di ba? Yung mga magulang, gusto natin i-support yung ating anak kung ano man ang mga gusto nila, kung ano man yung alam nila na purpose nila, and I am there for her. So, ngayon, isang araw, kinausap ako ng aking ma, sabi niya, nararamdaman ko, sabi niya, parang gusto ko na pumunta ng Manila. Nagulat ako. Alam nyo naman, taga Baguio kami. Ang Manila for me is a giant. Okay? Compared to Baguio City, Manila's huge. Na-imagine ko na lang kung kaano kalaki, para kung susuong sa napakalaking jungle. Alam nyo sa Mexico ba yun? Ang laki ng jungle. Parang ganun ang ko sa Manila. Ay, hindi naman ako yung na wala mang napuntahan, pero nakarating din naman ako ng Manila eh. Kaya alam ko malaki yung Manila. So, ang aking anak, gusto niyang lumago yung business niya. Gusto niyang share yung business niya sa marami pang mga tao. Kaya papasukin niya yung malaking jungle, which is yun nga yung Manila. Paano mo gagawin yun, nak? Sabi ko, I am so scared for you. Natural lang naman sa isang magulang, di ba? Na maano sa anak niya. Siya din, she's very nervous about it, Hindi niya alam kung paano niya mahanapin yung lugar na paggagawa niya ng yung business niya, pag-umpisahan niya. Sabi niya sa akin, ang Diyos ang bahala sa akin, ma, i-guide niya ako kung saan ako pupunta. Okay? Before na naisip ko to, nananalangin ako na ang Diyos wag niya akong pabayaan. So, ang Diyos i-guide niya ako. Sabi ng aking anak, siyang bahala sa akin. Alam ko yun, anak ko, sige. Pero
nasa Manila, na at least nasa Manila na pwede niyang i-meet. Ayun na. Tapos yan, naghanap na yung aking anak ng place sa Manila. Tapos sinabi niya, ma, nakahanap na ako. What? Nakahanap ka na saan? Sa may bandang Paranaque. Ito na yung kanyang lugar. Ngayon, ito na, doon na nag-umpisa yung business ng aking anak. Tapos, this is new for her. But, because this is what she wants. Okay? Malaki ang kanyang paniniwala na dito mag-umpisa yung pinapangarap niya, yung dream niya. Kahit na napakahirap, susuungin niya. So, kaya ito pinapayo ko is a food of thoughts sa mga katulad niya na mga young entrepreneur. No matter how difficult, go for it. Go for it. Mag-pray kayo na yun ang gusto nyong gawin at samahan nyo ng yung heart ninyo at saka mind ninyo and just go focus on what you want. You build what you really want. At magkakaroon nyo ng katuparan with the help of support of our family. Okay, yun ang para sa aking anak. Okay, so good luck for everybody who are actually thinking of making their own business. Go for it. Don't be scared. Don't Yes. be scared. Hello, welcome ho. Bandito na naman ho tayo para kausapin kayo. So, nandito na kami sa warehouse ni Jessica. You see? Yan. Ayan po, oh. Yan, okay. Ando na yung aking anak. Binubuksan niya yung warehouse. And we are so happy to be here. It's very, very nice. Ang daming mga trees, which is a blessing. You know? Yung mga trees na yan, I really love different trees. Okay, but so now, andito na yung aking anak andon, si Sarah, and then they are now going inside. So, dito ho tayo mag-uusap at kakausapin namin yung ito. Andyan na nakapasok na kami sa warehouse ni Jessica. Wow, it's a big warehouse. It's unbelievable. Naku, hindi ako masyadong makapagsalita dahil sa emotions, you know. Parang kailan lang yung sinasabi niya sa aking mga pangarap niya. And it's almost, I mean she's already but halfway of it. Kung iisipin ko. And it's very amazing at emotional, and minsan parang hindi mo kayang isipin na yung isang bagay na nangyayari na ganun. So I am so happy for her, and I will be always here para sa kanya, para sa mga pangarap niya. At napakalaki ng pangarap ng aking anak. It's huge, and everybody can do it. Kung ano yung pangarap mo, just go for it, and it will happen. Everything will going to happen. So kung sino man ang nangangarap ng kung ano sa buhay niya, there's no impossible. Everything is possible. Okay? Bye-bye.